Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. So noong isang araw lang nga yung napag-usapan natin na posibleng out si LeBron sa bakbakan ng Golden State Warriors at ng Los Angeles Lakers bukas. Ito nga ay sa kanya mismo nang galing nang sabihin niya noong All-Star break na ang gagawin niyang treatment sa kanyang ankle ay posibleng maging dahilan ng pagkakamiss niya ng bakbakan ng Lakers at ng Warriors. Ito din nga ang dahilan kung bakit hindi na siya naglaro sa second half ng All-Star game. Well, kanina nga ay nag-practice ang Lakers kung saan si LeBron ay hindi nag-attend habang si Coach Darvin Ham naman ay hindi din nga pumunta due to personal reasons. Ganun pa man ay expected nga si Darvin Ham na mag-coach sa game nila bukas habang si LeBron naman ay pupunta pa din nga ng San Francisco bukas ng mag-isa. Susunod na lang nga siya at hindi na sasama sa team flight ng Lakers. Ganun pa man ay inanunsyo na rin nga ni Dave McMenamin na out si LeBron bukas at sa inyo nga na nang iinsulto pa at ayaw pang maniwala mga kapatid. Matagal ko nang ginagawa to at alam ko kung anong ginagawa ko. May mga sources nga tayo na pinagkakatiwalaan natin at hindi lang tayo nagbabalita ng kung ano-ano lang. So tiwala lang nga mga kaibigan, walang fake news sa channel na ito. Ngayon ay tumungo naman tayo sa star guard ng New York Knicks, Jalen Brunson. Siya nga ay nagkakaroon ng breakout season kaya naman napabilang siya sa All-Star Game sa unang pagkakataon ngayong taon, averaging 27.6 points, 3.8 rebounds, and 6.5 assists per game on 48.4% shooting sa field. Noon nga ay nagpapakita na siya ng All-Star potential nung siya ay paratipa ng Dallas Mavericks. Ito nga ay noong pangunahan niya ang Mavs sa magkakasunod na panalo noong playoffs habang injured si Luka Doncic. Siya din ang consistent number 2 option ng Mavs hanggang sa nakaabot nga sila sa West Finals bago matalo sa Golden State Warriors na siya ding nagkampiyon sa taon na yon. Sa isang podcast ay binulgarga din ni Brunson na handa na siyang tanggapin ang 4 years, $55 million contract sa Mavs dahil ayaw niya ngang umalis dito. Ganun pa man ay 2 beses nga daw siyang ginost ng Mavs kaya naman lumipat na siya sa New York Knicks kung saan binigyan siya nito ng 4 years, $104 million. So halos doble nga yan at ngayon ay siya na ang number 1 option ng team na ito at sa kanyang panguna ang New York Knicks ay pang-apat na sa Eastern Conference sa record na 33 wins and 22 losses. As of now ay mas maganda pa nga ang record ng Knicks sa Mavs at mas maganda din ang stats si Brunson kaysa sa pinalit ng Mavs sa kanya na Kyrie Irving. Pwede nga sanang makuha ng Mavs si Brunson sa isang mid-level contract, giving them space for more players. Ganun pa man ay ginost nga nila ito. Subalit sa palagay nyo ba ay maaabot ni Jalen Brunson ang level na ito kung nanatili siya sa Mavs bilang ang Robin sa Batman ni Luka Doncic? Isama na din natin sa update na ito na ang veteran guard Mike Conley ay opisyal lang pumirma ng contract extension sa Minnesota Timberwolves na naghahalaga ng $21 million dahil nga dyan ay mananatili siya sa team na ito ng another 2 years matapos ang kanyang current contract. Sumukhang siya na nga talaga ang point guard ng Minnesota sa Anthony Edwards era na ito. Sa palagay nyo ba ay sapat na ang Big 4 ng Minnesota Timberwolves Mike Conley, Anthony Edwards, Karl Anthony Towns at Rudy Gobert upang makagawa ng malalim na playoff run o first round exit pa din ang bagsak nito?